Okay, Real Talk 101, episode 158, January 29, 2025. Ilang araw na lang tapos na ang Enero. So, kuha tayo dito. At this is the 6th episode for this day. No? So, gusto mag-book ng full private reading para bago mag first Tuesday and bago mag first Friday of February. Para alam nyo kung ano mangyayari sa love life nyo, sa finances nyo, sa kalusugan nyo, sa pamilya nyo, magpa-reading na kayo. At magpa-ritual na rin. Thank you. Kuha tayo. Facts ulit. Opportunities. Okay. So, di ba? Dun sa special episode natin, may facts din na lumabas. So, you must be quick to move out of your comfort zone, especially when the situation calls for immediate responsiveness and flexibility. Open your mind to new ways of doing things. Once you do, get ready for good luck and opportunities to come your way. So, ito yon, no? So, maraming opportunities na dumaadating sa buhay natin, pero hindi lahat nahuhuli natin at nararamdaman natin. Dahil, may mga bagay na dumadaan sa buhay natin na binabaliwala natin kung masyado tayong masaya, masyado tayong malungkot, masyado tayong busy, nalalagpas, lumalagpas. Alam mo yung isang opportunity siguro na pwede kong ibigay sa inyo is matagal mo nang pinapangarap makapag-abroad ka. 'Di ba? And then nung panahon na dumating yung pangarap na yon, truly, madly, deeply in love ka sa isang tao na sasabihin sa'yo, pumili ka, ang mag-abroad ka o ako. Ngayon, ito yun. So, ang sinasabi dito, lumabas ka sa comfort zone mo. Dahil, hindi naman yan dadaan sa buhay mo kung hindi talaga para sa'yo. Kasi ang daming taong nag-a-apply na tumanda na lang, hindi na talaga nakapag-alis. Or meron naman mga tao na umalis na ng bansa, bumalik na lang, hindi nakapag-asawa ng AFAM, Pinoy pa din ang pinakasalan. That's the real talk right there. Isang ano lang yan, isang pagkakataon, di ba? And then, ano pa ba? Yung iba kasing opportunities, lalo na diba, kapag malungkot ka or broken-hearted ka, sasabihin ng mga kaibigan mo, pre, punta na tayo doon. Mag-apply na tayo ng trabaho. Kayo na lang muna, pre. Ayoko. Malayo, ganito, ganyan. O, di ba? Pinalagpas mo. Tapos, ano pa ba? Mga ganong opportunities. And at the same time kasi, sa trabaho, the promotion, merong mga ganon, sa pagkakaibigan, yung takot kang i-level up yung friendship nyo sa relationship. Kasi baka mawala at baka hindi ka niya matanggap. And then it is too late as well to realize na gusto rin pala niyang maging nobyo or nobya ka, pero mabagal ka masyado. Kaya nagpaligaw siya or nanligaw na lang siya sa iba. May ganon. Pero meron din mga martyr. Those were the real talks, no, sa buhay natin, na merong pagkakataon na sana ginawa ko na lang noon. Halimbawa, no, may tao kang katrabaho, no, pero alam ng taong yon may asawa ka. Ikaw din na may asawa, hindi mo inaasahan na magkakagusto ka sa taong yan na single. It's either single parent, basta single siya. Yung sa'yo lang kasi, naumpisahan doon, halimbawa, mabait siya sa'yo. Or mabait siya sa lahat ng katrabaho niya. And then, nagkaroon ka ng special
attention sa kanya dahil na-attract ka, hindi dahil lang sa physical appearance, kundi sa pag-uugali na rare mo nakikita sa ibang tao. Lalong-lalo na kung yung karelasyon mo is masama ang ugali, tapos nabaling ka sa tao na mabuti ang kalooban, dun ka na-attract. Dun ka nagkakaroon ng temptation. Hindi lahat ng temptation pera. Yung ibang temptation is the attention, the care, and the attitude itself together with respect. Yun. Yung halimbawa, dito sa current relationship mo, hindi ka nire-respeto. Binabaliwala ka, may halaga ka lang kung maibibigay ka at may aabot ka. Kung wala. Diba? And then, nakatagpo ka ng katrabaho na sa hindi sinasadya. Nagkagusto ka. No? And then, dumating ka sa punto na natatakot ka na ma-fall sa kanya ng buong buo. Kaya umiwas ka. And then, nung time na umiwas ka, bumalik ka doon sa asawa mo. And sinubukan mo na hindi siya kausapin. Tapos, dito mo na-realize. Dito ka nang hihinayang na hindi mo nagawa, hindi mo nasabi, hindi mo napakita sa kanya kung gaano siya kahalaga sa'yo. Kaya, nung hindi mo na siya nakakausap, nararamdaman mo na binabaliwala ka ng taong yun. Kasi hindi mo masisisi yung tao. Dahil hindi ka rin nagpahayag. Kaya hindi rin niya maiintindihan at hindi ka rin niya hahabulin, hindi ka rin niya papahalagahan. Dahil wala kang ilatag na sitwasyon sa kanya. Kasi, ang pangit ng sitwasyon na mag-assume ka. Ito yung opportunities na sinasabi dito. Huwag kang, kasi yung opportunities kasi dapat diretso specific yun. So, kung ito'y halimbawa sa oportunidad na lahat na lang ng relasyon mo dati is puro pangit, puro masama, puro broken. And then, kung kailan hindi mo inaasahan na makatagpo ka ng tao na kasundo mo, kaugali mo, no? Magkatulad kayo ng gusto lahat-lahat, napunta pa sa hindi tamang panahon at hindi tamang pagkakataon. Tapos nung sinubukan mo na iwasan yung pagkakataon na baka dumating yung panahon na sobra mo na siyang magustuhan at mamahalin, na hindi ka na makawala at hindi mo nakakayanin. Kaya umiwas ka. Nung panahon na umiwas ka, akala mo hahabulin ka. Wag kang ganun. Kasi hindi mo naman sinabi sa kanya na mahalaga siya sa'yo. Hindi mo pinaramdam na mahal mo siya. Hindi mo pinaramdam na may malasakit ka. Kaya paano ka hahabulin? Paano ka ipaglalaban? May mga ganong sitwasyon. And that's the real talk right there. So, kung nandyan ka sa punto na yan, at itong taong ito, no, may pagkakataon ka pang ipahayag sa kanya kung ano man ang niraramdaman mo na hindi mo nasabi noon, hindi mo nagawa noon, gawin mo habang may natitira pang katiting na panahon. Yun ang dapat mong matutunan at yun ang real talk. Magandang umaga po sa inyo lahat.